sa unsa pa na paggamay hantod dago mamunga mamula, diba? Ang bahal even change, diba? Kita sa trapal ay diba trapal sa balay hantod sa trapal na diba ang point so na sugalan na mabata ang ito nga sa inyo kita natin sa green na mga bata kayo na trapal sa ulan grabe na gusto hindi na makakapulbig sa ulan kanang experience sa una antod na budangan antod pwede na kanang seed hindi ako natin diri antod na siya na itong kuan building so na po tiles so nag-change diba? Nag-change in the same way ang pagpapalala ko kay Lord nag-apon siya change nag-apon kausaban kay concept lagi ang change din sa kalibutan. So atong topic is about the changes in the life of a believer of Jesus. Changes in the life of a believer of Jesus. So this is from the message of Bishop kanina sa morning and I find it gusto na ko i-share po sa inyo and also kanang understand sa mga kabaguhan na maabot sa kinabuhi, the moment na makilala kay Lord, the moment na mo believe o mo tuot kay Jesus, diba? So, it gives us, kanang a verse, it gives us an idea kung saan mahitabo sa tuwa the moment you were born again. Kinsa na bang nakilala kay Lord dili? Ang buo kay Jesus. So, tatanan, no? So, the moment you were born again, what happened? So what? Kung born again ko, unsa din mahitabo? Kung born again ko, unsa din ang effect ana the moment na ko kay Jesus Christ na mahimo na akong Lord and personal Lord and Savior. Unsa may difference kung dili ko malagad kay Lord o nga malagad ko kay Lord? Unsa may difference kung tuo kay Jesus o dili ko tuo kay Jesus? But based on the Bible na God ni Lord o kanang word ba na the moment na you will serve God, the moment na makailag sa Ginoo, the moment that you will become born again, natin kami mga kausaban kamata mo sa kinabuhi. So, unsa man ang mga significant daghan kay nag-changes kanang sa una ang imong uwan or ang imong lakaw kay permit na basketball or kada inom. Ito na sa changes magkaroon dili na lahi na, no? Part sa change di mo na change yung routine. Kung napakay calendar, na change na ang Sabado sa ulan gudagat, ang Sabado kanang magbaili yung sa mga dira, mamista, maglaag, ang Domingo, maglaag sa barkada, baligdagat, wag na balik-balik, no? Baligdagat, adto sa mas kinasang nga lugar, karon na change na, di ba? Na-change na karon kay ako sa Domingo, laag, dili na simba na laag, sa ako na SLI, so humuan o simba, pagkahapon ng SLI, so dito yung makalaag, Sabado na lang laag, kung yun na kung practice, diba? Sa worship team, sa mga changes, diba? Na ating mga bago sa itong mga schedule, kana isa na, dahil bago sa itong mga kauban, sa una, or hindi kita kauban na itong mga kailang kasi never been kauban, diba? Pero karoon na ay mga changes. So, in the same way, naapoy mga ginamay ng mga change, no? Pero naging mga significant ng mga changes or mga kabaguan na ito ma-experience once we will become believers of Christ. Once doon ako sa kayo, once we will be born again. Number one, what are the significant changes in life when we got born again? Isang mga significant na mga changes sa itong kinabuhi. Number one is that we will have a new relationship. New relationship. Because, diba, as we know, born again is not religion, diba? Hindi siya religion, but it is a relationship with God. It is our relationship with God.
Meaning, nataw ka pag-usab, that kanang ang mga karaan na wala na o na kay bagong nga relasyon niya kay Lord. Amen? So, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, kabuhi nato pag when we were born, yun palagi nila, pag anak daw nato, kanang we are programmed ba that we na mo sabay bitaw kung unsa ang program, kung unsa ang kanang kuan sa kalibutan, kung saan kinabuhi diri sa kalibutan. In fact, ang mga bata pag anak daw mo tinata, so na-picture ang gilmen nila o nila sana ko ito magka-picture or galing kay mo ay po sila magkuha picture. Anyway, you will have a new relationship na normal gina siya yung panila nga muna siya ang normal nga kanang batasan sa isa ka bata. But ma-change lang na siya the moment ang ginikanan to kay grabe yung kagubot din, no? Grabe kagubot. Sons of God. Amen. Kung sa una, ambot kay kinsa ta anak, karon kay kinsa naman ta anak. Anak na ta sa Ginoo. Amen. Anak na ta ni Lord. Christ is our Lord and Savior. We have a new relationship with God. Nga natay bagong nga relasyon diya sa Ginoo. Kung sa una si God is kanang naalang siya, yes, naman wala ginang giingon nga kanang tanan man nakailangan sa Ginoo. Pangutaan naging tanan nga naa sa prisuhan. Sige daw pangutaan ninyo na tanan na sa prisuhan, amo ginasad sa prisuhan. Nganong kung kaila ba sila kay Lord? Kaila dili. Kaila no? Pero the question is, ganun naaman sila dito sa prisuhan nga kaila mo sila kay Lord? Kawala sila relationship kay Lord. Amen? So, there is a big difference when kilala kay Lord o na kay relasyon kay Lord. Diba? So, if we have relationship with God, He is now our Father. Siya na ang atong amahan o kita mga anak. So, Jesus established a new relationship with God. So, with that, no, Jesus taught us how to pray. Diba? Tuluan ta ni Lord kung saan pag-ampo. Kung sa kita ang first and kita ni Lord ni Jesus nga pag-ampo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. So, ang giyon niya, nga, when you pray, pray to the Father, our Father. Diba? So, ingon siya, pray in this, in Matthew chapter 6, verses 9 to 10, after this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, ang atong relationship kay Lord, kung sa una, sa si Lord ha, wala na siya bitaw og tindahan ka Lord, tagalay ko alpe, kanang wala ni pagkaon, pwede mga pagkaon, mura na siya tindahan bitaw nga, mga pagkaon, nga na, karon dili na, yun sa natin relationship kay Lord, Father na, diba, amahan na siya, na naadira always, smooth, bantay, banaw, bumubutan na ako, okay ra ba tayo, nga bitaw, it's different. It is different when we realize that God is our Father. So if God is our Father, it will help us in our life more confident. So, and we have a lot of kanang advantages bitaw when natay amahan, especially that our Father is God, nga nasa langit. So, I just want to share our experience and also si Pastor Josh na no? I just want to share with sa inyo our experiences sa Manila. Kung nag-apply ng US visa last gabi lang yung nakaabot, nakaulit yung bala yung mga alas 11 siguro sa gabi. So Pastor Josh, pag-ulit sa bala 11 na gabi mo lang ako sa Manila to para sa show. Pero may na lang yun, dito wala, dili na pag-ulit. So, kanang, grabe ka mga experience dito, grabe ka kanang kalaugan bitaw, and makaingon din na si Lord lagi dahil sa tanan.
wala kang kinapot sa linggan kung hindi si Lord lang. So, when we went there, pagkatapos mo Manila, kanang ready na kami, andam na kami, nga na documents, tanan. And then, pag-ato pagin na mo kay, it was Wednesday, busy kay ko kay boarding, na board meeting, pagkahapon na po, legal meeting na po, ikan lagindingan, ato Cagayan, kay meeting, pagkahuman, balik na po lagindingan, ano bitaw. So, pag ato na ko, nahuman may sa mong meeting alas 6, so naka-uniform pa ko, so nakapot yung Manila nga naka-uniform pa ko, nga na yung tsaka busy yun. Pastor Josh po, Wednesday man to, gigan po siyang damilan, no? O gigan po siya diri. So, instead na magkita ni tanan, wala namin nagkita tanan, diretso na may ko, bisabe, hapito na lang itikag ko at kanang USTV man may nag-meeting. Hapito na lang itikag USTV, kay straight naman, highway ra. Then, padulong na lang din yung buwan ka ng airport. So, kung mga nakaabot yung Manila, nga na. And then, morning, pagka-morning is among biometrics para sa US visa. So, mo ito nga, ako nag-check ang mga documents. Pag mga alas 2, tapos siguro may nakaabot dito sa isang kuhaan yun sa hotel. Pagka alas 2 sa Kadlawon, pag-check na ko, wala among mga PSA nga birth certificate, wala among marriage contract, wala among marriage certificate, wala ang kay ilay nga birth certificate, o niya, mura pag daw na, ang pinaka-importante nga dapat naagyod para ma-prove na anak ko si ilay, na minyumi, nga pa. So, ko na, ang sao na lang na ito, wala agad siya nadala, kay ikuha magod to na Teresa, morning sa Wednesday, gibili na sa church. So, I was thinking na magkita man kita na sa church, dito na namukuhaan sa church, then si Jason naabot sa church, sabi pa daw, ikuha na niya, kay apil man ang iyahan dito. Daw may tungod kay sa mong busy sa tibok adlaw, wala na ginamo na balikan sa church ba. So mo to, alas 2 sa kadlawon, tawag ng kadyan na nabuha pa niya, wala pa niya nabuha. Then, at so yung kumawala yung sa inyo lang, yung kumatang alas 4. Kaya pa airport to airport, na lang ako ang document. May ganit kay kabulong po ang opisina, ang ibuhat, kung may mga urgent, yung kailangan makabot o Manila, diretso. Airport na lang, mga 2 hours, lang makabot, diretso sa Manila. So, ang ibuhat, tawag ko maximum mga, wala ito mga alas 4, tawag ko nga, atua ang church, tukukan nila ang mga tao sa church, tulog pag yun po, wala na tayo, tukukan nila, gusto nila, ang kanilang makamatag yun sila, motor timing, nakamata, then gabrihan, gidala niya og motor man ang accident, dala niya og lagindingan. Pag ato na og lagindingan, nilarga na di at 6 a.m. na airplane. So, wag ito yung choice mo. Ang next na plane nila is 11 a.m. So, sumabot siya mga 1 na mong biometric, 6 a.m. ay 7 a.m. So, kung matigin na ito madala niya sa biometric. So, basin sa interview na lang yun. So, gidala nila dito, dalawang Manila. So, biometrics namin, pag-abot na mo dito sa biometrics. Hindi na kami nga excited na kami, kaya ang awag yung sabot as a family, nga kami talan, dungan mi talan. Unya si Ilay, briefing na ginamon na siya, Ilay, ikaw yung pambato, ikaw yung i-front yun ba? Ipauna ginamon ka bata, kaya, so para okay na sila, nasa ka, bata, mga ginamong gikuan, pauna gikala mo ito, pag-auto dito kay i-inform naman naman si Ilay, unsay pang-tubag, why do you want to go to the US? Because I want to experience snow, I want to build a snowman. May ibig na, pag-auto dito kay pag-auto sa isang government, kumain na kulit, unaminta ng mga documents, karoon, wala ni Ilay. So, sa kanila kami binili siya kay nag-uwal si Ilay, wala yung ngalan. So, taon-taon pag hindi na ito nagsaka, pagsakan mo ang manual na lang nila. So, kung man mo ito, ito po, pag-human na okay na lugar. Pag-human, si Jet, dadala siya sa airport, sakay lang siya sa motor. Pag-airport, ikaw ano mga documents. Pag-human lang po yung mga lalita documents, pag nakita ka. So, pagka-morning,
dito, grabe ni ka-amazing. In relation lugar sa itong message karon ba. Pagka morning dayon, kaya nakalagi ko na ito nga, basin po kita ni Lord no, para natin testimony ba na ma-share bitaw. Mawito ng, kada bitawang sa Promised Land, nga grabe ilang libot-libot sa Promised Land, kung pwede nag-atumik Egypt to Israel, from Israel to Egypt. I mean, from Egypt to Israel, dili naman na siya nga naka-mabta ng pilang tuig. Ibang pagbiyahe, kami hours, trabiya gito ang pagbiyahe na mo, pero nga nagilibot-libot naman ito sila ng pila katuig, 40 years, di ba? Siguro para nasulat siya sa Bible because of the experience. Anyway, sa mga pod, mapunta mong experience. And then we went there para sa interview na. Sa then na kami, sayo kami dito, kay 7 ang interview, mga 6:20, nga nami, so linya nami, kay linya naman talan, okay, nag-document na. Pag linya na mo, kami na, nalipod ni, kung bangsa naman pa dito. Paglinya na mo dito, tala na po sa names, wala na po si Eli. So wala na po si Eli, niya, di ka na pag-ibig, na-sure ko, di may makalar ka ba si Eli, di may madayon na ba si Eli, marami ang papato. So mo ito nga, ano siya, unsa man, mudayon mo, or Tagalog mo ito sila, unsa man, mudayon mo, or i-cancel na lang ninyo ni, o niya magpa-reschedule mo. Pero kining bata, di siya makasulod. Di siya makasulod. Kaya wala siya ang list. So, we were thinking, same itong gahapon, na pwede ra ba, Emmanuel lang, mo, walang gisa-just, Emmanuel lang, pero makasulod. Wa mang gyud gahapon, di man gyud sila masugot. Siya na, it's either wala ka mo, ibilin na yung bata, or pa-reschedule na lang mo. So, wala po niya, sa naman po niya. So, mga to, wala gid kapasulod si Eli. So, kami na Pastor Josh, nagadagan na po niya para ibalik. Lita may asa si Mami Mila kay kailangan gid may bilin si Eli. So, nagtaay mi. Kanang wala pa gid may kapulo asa siya kay wala may mga cellphone. Di ba pwede madala cellphone? So, pilipot na mo asa dapit na yung coffee shop. So, mo to gibili na mo si Eli dito. And then, kami na din ni Anto dito ni call sa interview. So, doon kay wala si Eli. Sige, mag-ask kung sa'yo buhaton ba, sa mga process, ingan na, blah, blah, blah. And then, nabot ang point na kanang interview na. So, sila Jonathan una, ingan na. Ang among anak yung kay Joshua, nag-ingkod may ba, naghulat may sa busy na kayo ba, busy na kayo sa kung mahatag, kung ibalik imong passport sa inyo, o na kayo blue nga form, meaning ana, dili ka approve. So pag dinala man sa isa ka lugar, mag-ingan nila ba, isa ra ka lugar, makita na nimo naray mga bangko, ingan makita na nimo kinsa imong labay, kinsa imong kuan. So makita nimo kinsa mga na-deny, makita nimo kinsa naka passport, ingan na. So kami katanaw mi sa ilaha, wala na dala nag-blue, na-deny na, ingan na bitaw. Then kami ni Joshua na ko sa event tanaw ang atong gisaligan kay si Eli gyud tanaw karon na ata diri nga wala kita atong gisaligan diri. Then ang uban matanaw nimo nga naay mga bata ba kung anong unfair man kay nga kanang namay mga bata diri unya si Eli na noon wala unya nanto mas bata pa sa iya ibus pa di po iba ni dagko pa sa iya pero naa dito na si Eli wala. So mo to nga kanang grabe among kuan ba, grabe ang bakol to sa mga among buhaton. Dapat ba yung mag-uban ni tanan. So, di na namin makauban kay sila ni Mama, naguna na, sila ni Jonathan, naguna na, kay ulahin lagi kay May. So, ikaw, bahala na si Lord. So, mo to nga, pag-interview sila Jonathan lugar, sila Jonathan naman ang una, ang i-ask din sa ilaha, mo to kung we were thinking na baga okay yung document si pangdala, tanan na yun, kung sa'yo pwede madala, kung nasa airport, i-appeal na dala, kung mga bank statement, kunya, ang tulong ka things na i-establish niyo po paabot sa US visa or mga visa is that i-prove yun yung mga maka-finance ka sa imong pag-ato US, sa balik ka. So, para maka-finance ka, dapat try bank statement. Dapat ka may bank statement. Namin isang nagdala, pero digid enough. Una, ako pa ang kami pa, tulong kami kapuok. Then, napagit si Mama, so upat na lugar mi. Then, at least sila Jonathan, ang ilang gisagkuan dito kay, ang motto sila Jonathan, ang ilang giputang dito is that, ang support sa ilaha, ilang parents, ang parents, so si Mami Mila o si Bishop, tapos sila affidavit of support. Motto nga, pag lugar, pag interview na sa ilaha,
O kanang where will you stay? Kana blah blah blah. Lagyan kay mga questions kanang abi na mo ang mga questions kay mga lisod jud kay ba kana bitong wala dyan din ka nang di na kita may mo bang statement asa mo na yung kuan sure ka makasupport ka daw yun sa kanang trabaho ano bitaw so ipangutanan sila silang trabaho nga na abi na mo provide pa og ka ng mga proof gud bitaw ng mga documents sila nang wa man jud wala sila Jonathan wala sila ipangutaan and then ang last question mi gyud giasa ilaha is that does your parents have a US visa ang imong parents ba naa ba US visa. But ito nga, the answer din nila is yes. So, anak na ito babae. Kaya ito na rin posted ba? Yung conscious and computer. Then siya, okay, Jason ang next. Jason, paano si Jason? Then pag kumanin niya, nala sila sa kilid siya, so may buhatan din. Alam din sila, oh okay, you too, your visa is approved. Alam din sila, muto din ito nga, kada ang last question nila is, naabay US visa yung parents. And then, okay, approved na ang inyong US visa. So, ito makaya bito ko nga, dako bito kang impact di ay if naabot kay ka na kay relationship, na kay kanang father ba, nga mo, kuhan bito sa imo mo, salo sa imo nga, mura din na isa din nagkapuno, dili lang sa kalibutan ba, ay dili lang sa Christian world, but even sa kalibutan bito nga, kanang daghang kikag ma-enjoy sa imong kinabuhi if ang imong parents is ingana, di ba? Amen? Amen. So, kaya ba, in the same way sa ilang Jonathan, mo ito ilang last question daw, bisa mo, kaya nagpaling-aling man may nga, self ang mag-provide. Sabi, ang sama na pag-provide, ang inaasa ko, sa type of employment, una si Joshua, ang iyaha kay pastor man. So, wala income. Ang wala man nakasunod na wala yung nakastate na income. Wala pang perfect ka pala, may gana niya, pwede rin dito. So, marin to mo, kami kulbuhan na kayo mong ask yung bank statement karon wa jud may mahatag nga kanang dako-dako gid bitaw na amount gid bitaw. Wa jud may mahatag karon. So, muto nga, well, kami true ni mama. Then si mama layo pag yun siya, naguna-una lagi sila tanan, kami pinakalas. Magaling kikitawag na si mama nga, alin din mga kanang isugot rapod to ba nga muuban sa mga kami doon nag-interview. Then si Joshua din ang nag-answer sa questions. Siya lagi ang tanan nag-answer, o kung na siya nagbasa sa mga documents, pero sige, ikaw answer, wala ito, pag-answer din niya tanan. Ang tingala may baka, wala gini ipalitan ng any documents. Walang ipangitanog, abi man imong proof na maka-provide ka, maka-atugid ka, get ko proof or any, what is, more basic ang question ba, what is the relationship with each other, or sa inyong relationship, na kami, asawa, ang mama, nga napitaw, daw, may gawan mo puyo, o gawan mo, dili may gawan mo puyo, mga nga lagi ng mga questions, and I believe na it is because of God. It is because of God. Kidagdahan kayo dito nga kanang na-disapprove bitaw even families. And karon pa lang ako nabalaan ako'y auntie nga sa Himo nga kato siya kay grabe gito siya, gold gito siya dito tanan. Gold niya kanang yang igsuon po nagit sa US for lugay na pila na ka years, more than 20 years na. Unya aya pa ako nabalaan na twice na siya na deny. Twice na siya na deny for US visa. Unya kami nga first time na mo bitaw, mo rin na nga usahay i-test lang yun ka ni Lord ba? Kinsa yung nagisaligan? Ano ito? Kinsa yung nagisaligan? Kana na mga documents, wala siya pulos, di ba? Kanang, yung gisaligan dahil si Eli habe, sige be, kuwao na to si Eli be. Mapagpig ka malo, hindi na siya pwede pasulod. And then, mo rin ito pag-ask din naman sa consul, actually we don't like kids. We don't like kids here. So it's a blessing din kapag walang bata. Kakatong mga uban nga na bata, wala deny. So we don't like kids here, 14 years and below. So we thank God, kaya pag-ibig atong mga grabe ng agency, parang talaga nga, ipahiran na lang mo si Ilay o tanan. Umiyak ako, wala din siya ako. Ano ko, si Papa, taba din yun, hindi lang gidaya, mura ito, Lord. And then, during that time, na kanang kayo kung orchestrate with the Lord and in our lives, si Lord, it's not a relationship with God. Siya na bahala sa tanan. Amen? And si Lord bahala sa tanan. Siguro ako ito, kung
Nga nag-inserve na ito yung mga sa mga sila nga, okay naman yun na. Kaya na-approve naman yun na. So, nga na ba, if you have a relationship with God, ipasar ni Lord na dan. Amen. Ipasar yun niya sa even sa mga details. In fact, during that time, pagkat mo Manila, that was Wednesday, Tuesday, ay pa ni-confirm si Pamela mobile siya sa mua. So we were thinking, kami nga na kami to, kaya pa siya ni-confirm. And then, I believe na si Lord kina doon ang last time, yung mukauban siya because had it been, wala siya, may bilin si Eli. Mo siya ibutang, di ba? Wala may kabutangan sa iyahag yun. So, siguro ang option to, mag-schedule na lang with me. Ngayon na ba? So, yun sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, nor has conceived in the heart of man what God has prepared to those who love Him. Amen? So, kaya pa kita American, no eye has seen, matala binito. Grabe ka, amazing si Lord. Kung saan ang desire sa mo kasi mga things na alam mo na experience, mga things na alam mo na nakita, as long as you serve God, you experience it. Amen? Amen. So, grabe ang favor ni Lord. The moment we have relationship with God as our Father, si Lord ang in control sa tanan. God knows everything. Muna kita usahay, ma-stress kita, wala ako na-stress yung kwarto. Na-stress yung kwarto na type sa mga documents, sa may trabaho, yun na ba. Pero ligand din ito ang stress because at the moment na si Lord na mag-work out, wala. Kuha na tanan. Last time na yun na tanan. Kita rin ang kapas-stress ng mga kawalingon. So, kinsa ang mga na-stress ka rin sa ilang mga transaction, sa mga trabaho sa ilang mga pamilya, o sa mga utang nila, sa Lord na yung plus sa tanan because we have relationship with God and He is our Father. In control na lang tanan. So, sa mga kinabuhi nyo at permanente una-una, unsa kay kaumaon sa anak, unsa kay ang pagpaskwila ni nila, unsa ka ni pagpaskwila, unsa ka na ni pagpakaon, pagdako ni siya, unsa kay kaumaon ani nila, or kita makaon sa ka kung magunsa ka sa ay na nag-stress ni mo aba ni stress ang kabalingon. Is pa sa Bible, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I-add na ni Lord natin. Addition rin na siya, meaning, kanatanan niya yung desire, kanatanan niya yung pangayo kay Lord, as long as you will seek Him first, unahan niyo mo si Lord, kanatanan. It will be added unto you. Amen? Amen. So, sa mga ginikanan dapat natutuluan itong mga anak. Dili nga, kanitong, inganig yung pagsadin na, inganig yung pagkuhan, ang pinaka-important ay na itong natuto sa itong anak. Inganig yung pagpalabaho. Kaya nga naman yun, kaya ang mga ginikanan ka sa una, kami sugaan yung, listen kayo, kinabuhi, wala buwan, inganig ang sundo, inganig na, dapat manikamot din mo nga, mga pag-skwila, manikamot din mo nga, magtrabaho, tuon lang mo sa paglimpyo sa balay, kaya na importante kayo na, which is good. But ang pinaka-important dahil nga itong itulog sa mga anak is that dapat nasa na yun kay Lord. Because as long as kita mga relationship, everything is in order. Everything is in order. So instead of totoong anak o mo pinaka-importante, ayaw, simba, napaka-project, kumara sa project, ay sa pagsimba, umasa project, pagsali sa ka-exam ni mo, pinaka-important, dati na nabutan na buhatan is to introduce them to Christ. Amen? Introduce na sila kay Lord. Because the moment nasa na relationship kay God, everything is in order. Everything is in control. Sa mga estudyante dire. Sa mga estudyante dire, dapat atong unahon si Lord. Amen. Ang mga ministries din sa church, kuan siya, opportunity siya nga i-bless na ni Lord. Sa mga students, let's make it a point bitaw nga
kapuya ka matusimbahan, kay mag-practice na po, tukar na po, di nga na. Actually, opportunity na siya ng mga, sa itong pagpangalagad kay Lord. Because mula na siya no, sa mga estudyante dire, sa mga batanon, digid mangutang si Lord. Digid mangutang si Lord when He said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Because tanan butang ay mong ipangayo, it will be added unto you." In fact, nami kawat sa church sa Hingoog nga kanang wato na siya, dito man siya sa bukid mo ilang balay si JR. Sa bukid ang ilang balay niya. Every Sunday or Saturday, dito na siya matulog sa akong balay good kay simba pa kauma. So wala pa may simbahan ang bukid sa una, so dito na siya matulog. And then ang iyang first ministry kabalo mo unsa? Tigingan ako tapli-tapli sa sa una kanang nila paper. Tapli sa nila paper. Hantod nabot ang point na kabalo gitar. So siya nang gitar. Hantod dito po siya. So muna niyang buhat Monday to Friday dito siya sa bukid mag-eskwela. Pagka Sabado ato siya sa balay kay ang among kuan sa una among at least dili sa church kay na naman tay kanang butangan sa instrument. So sa una ang music room na mo sa una or tawag naman ang music room. Ang music room na mo sa una kanang ilalom sa ubo sa mong balay. So dira ang mga instruments kay nag-rent pa man mi sa una. So dira gina-plaster tanan ang mga instruments. So dira pud ka practice ang mga worship team sa ubo sa mong balay. So during that time, dito siya sa mong balay kapuyo, Saturday, Sunday para mag-practice tukar. So mo to para siya dito pag Saturday na siya sa balay, Sunday, Domingo, hakot na din sa mga instruments sa dalawang sipahan. No, ilang buhaton. Ito dapat ang point na gi-promote siya ni Lord. Name mo na siya ang worship ka ng marag si Klein bitaw? music director. Name mo na siya music director. Pero eskwela gapon, eskwela. Hantod, eskwela, ministry. Wala siya uya-uya ba ito time? Kaya stricto mo ng pastor. Hindi pwede mong uya-uya. Di ba pastor? Ang pastor din yan. Nilingi man. So, dili pwede mo buya-buya well, eskwela mo to. Hantod dabot ang point nga kanang nahuman na siya eskwela, nahuman siya college. And then, dito rin gapon, mo rin gapon na yung routine. Dabot ang point nga karon nahimo na siya manager sa bank. Nahimo siya manager sa bank. And at the same time, ang naka-amazing kay manager sa bank, at the same time, di ba as I said, bukid siya nagpuyo. Siya na ang pastor at tumabukid karon. Ay, dili nga, dito ang bukid. Pero siya na ang pastor sa bukid ngayang kipuyan. So, muna pa yung routine. Trabaho, Monday to Friday, ulit gapon sa bukid, kaya siya nagka-pastor dito. So, nga na, dahil sa itong mga batanon, diri no, kaya kung naging opportunity kay Lord, maski maniligra, ato ganang i-grab ng opportunity, maski mag-arrange lang ang bangko, or maghilo ra sa mga instruments, let's grab that opportunity because there is blessing if unahon na to si Lord. There is blessing if mga lagat na kay Lord. And even sa mga gagmay bitaw kay na mga butang, even sa mga gamay kang butang, God will promote you. Diba? Hantod mabut ang point na kanang so nagkulang ba si Lord to provide sa iya nga katong siyang pag-ato-ato kanang simbahan para mag-inlo. Wala ginagulang si Lord. I-provide ni Lord karon. I-provide ni Lord tanan. O i-provide pag siya o asawa ni Lord nga nalagad na po kay Lord. Kauban to na ko yung wife sa kanang tamburin sa una sa church. So wala ko nag-expect na sila din mahuyab. Mag-minyo. So yan ba, there is blessing the moment mangalagad na kay Lord because we now have relationship with God. So mga batanon diri na po ko'y ministry, na po ko'y ministry, kung wala pa then start now, di ba? Atong sugdan karon na kung saan ka pwede na po mabuhat para kay Lord. Kung saan ka pwede mabuhat karon because as I said, as long as unawan na to si Lord, everything shall be added unto us. Amen? Dili lang trabaho ang ihatag ni Lord, apil po di asawa, di ba? Sa saktong na panahon.
So, ingana no nga, as long as we serve God, in His right time, He makes all things beautiful. Because He is our Father, di ba? Wala giamahan na mag-desire o dili maayo nga butang para siyang anak. But, i-desire niya ang mga, unsang mga best na mga things para siyang mga anak. Amen? Second, unsa ang mga changes or significant changes in life when we got born again? Second is we have a new beginning. Natay pag-o nga, start or sinugdanan. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says here, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So if we are in Christ, we are a new creation. Ang mga karaan na, muna na ito. Because no matter dark sa iyong past, no matter unsa ka, hindi maayo imuhang mga na-experience dito in the past. But as long as we are in Christ, we are in creation, at mga bago na butang ang mga but. Amen? Nanay mga bago na butang ng mga but. Kung sa una, lisod pa kayang kinabuhi. Di ba naman tayo the Blessed Hope story? Isa pa itong mga nag-share dito silang Coach Mildred, o si Juan, Coach Elson, si Chan, Pastor Chan. Isa pa itong mga nag-share dito sila Coach Yumi and family. Makita niyo mo dito ba, grabe ka unsang napot sila Juan, past good, makayon kang manipon niya basta-basta ng mga kagahapon, no? Napoy mga ingana ba, madigit basta-basta ng kagahapon. Pero, the moment we are in Christ, gibago ni Lord. Amen? Na ay kabaguhuan ang ating kinabuhi because we are now in Christ. Because God is in the business of writing and use stories ng mga kinabuhi. In the business of si Lord, ganahan si Lord ang mga kinabuhi bitong kani kay di na gini masolve sa tao, di na gini matarong kung tao na gini mong gamiton, what your future. Pero pag si Lord na ganing, kaya niya change ang tanan. Amen? Kaya niya i-change ni Lord. So, kanang mga karaan na butang sa itong kinabuhi, ato na lang kalimtan. Amen? And then, let's look forward kung sa ang future na i-prepare ni Lord. So, katong sa una nga, ingani ko, wala na to. Iyan na itong i-erase ni Lord. Iyan na itong i-kalimtan. Pero kita lugar, kung natin mga karaan pa ng utang, dili ko na ito kalimtan. Dili na siya labot. So, when we think, wala na ko yung future ani because nagsakit ko, grabe akong na-experience sa sakit. In fact, si Donna, di ba? Wala gani siya sa church siya una, grabe ang transition, grabe ang changes yun. Gani siya sa church nga, yung book, sino pa kayo, baga pa kayo. Hantod, pila ka years after, nigamay ang buhok. Hantod, nag-testimony siya diring ang yan po gabi na lang, na di ba, giuban doon niya, nga upaw na siya. Because grabe ang iyang na-experience po na past. Na kayo ka life and death gito kato di gito basa-basa life and death experience gito. And then changes, di ba? Changes because kaya lagi na mga point in our lives ba nga i-attack kita sa kaaway, pero digit siya because we have a Father which is in heaven. Digit po na prevail. Ang prevail gid gapon is kung unsa ang will ni Lord sa mga kinabuhi, unsa ang plan ni Lord sa mga kinabuhi. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Muna ang plan ni Lord sa tuwa. Muna itong i-hope on yun nga plano. Nga verse bitaw, nga naging plano si Lord para sa kuha. So kato si Donna before, dabot ang point ng mga bata, na tudlo man siya ang mga bata. Ang mga bata naglihan sa iya. Sa una siya pang gampo sa mga bata, ay siya man ang teacher. Diba? Siya man ang teacher. Siya gina mag-bring sa mga bata.
because of that transition sa kinabuhi, si doon na ang nag-ingkod, ang mga bata ka na nagampo sa iyaha. Nga na ang may tabo, no? So, because mo to na siya stage 4 cancer. Pero karon, glory to God, pinagi sa grasya ni Lord, and sa kanang sa power gid bitaw ni Lord na makayon ka nga until now He is still in the business of healing people. He is still in the business of changing lives gid bitaw as long as we have relationship with God. So muna nga kanang kamo padayon kita padayon kita pangalagan kay Lord because it's still a long way. It's still a long way, and daghan pa kay pwede mahitabo mahimo sa itong mga kinabuhi. Pwede buhaton si Lord sa itong mga kinabuhi. Amen? Muna ikaw man, nag-expect na makaanto kag-Amerika, wala. Wala gid no? Wala gid ka naguna-unahan na. Ang iya pagin kauban sa unsa na sa Bible and sa family camp. Ang iya pagin kauban sa family camp sa unang same o grupo si Erlen at Erlen Lupe nga. Sila sige kuan chat nga na kay kuano po ito chika mo ito. Na-approve po din siya. Wala po sila nag-expect nga na-approve to siya una. Hantod siya na po na-approve for US visa gapon. Nga na, siya, ako bitaw ta, o, bukay kasto. Sila, chika sila, ako po wala pa nagkikay kasto sa piso. O, chika sila duha. So, ayan na ba, dili ka mag-expect ba nga ang mga people day nga ginadala ni Lord sa imuhan, i-plaster na din ni Lord tanan, gihanay na ni Lord tanan. So, ang ato lang is that we need to have relationship with God. Dapat naalakit tayo relationship kay Lord. Dumayan ka ang ipangayon ni Lord, no? Relationship with Him. Nag-continue lang itang mga lagad sa iya to walk righteously before Him and to be like Christ bitaw. Di ba lisod pa gina siya may tabo, pero itong paningkamutan uban sa grasya ni Lord nga to be like Christ. And then si Lord na lagi bahala ng tanan as long as we have relationship with Christ. Amen? Amen. So, if you think wala tayo future because itong mga experiences, sa mga nag-eskwela, kay nabagsak ko, murag wala naman siguro yung chance, Lord. Murag, di naman siguro kung maingani, ingana, napag-apoy chance, hindi mga bay, napag-apoy chance, nagig-apoy future nga prepare ni Lord sa imo. Hindi mga bay, na future. In fact, din sa ako kanang amazing kayo kay, nabot po ng point na feeling ako kay, di man nadili na ako makaman ng eskwela, nabot ang point na, kanang bitong, wala ko na-expect na mga lawyer ko, wala ko na-expect na mga lawyer ko because, nabot ang point sa ko during my first year in college, nag-stop ko school. So, sa Cagayan ko na eskwela dito, basta grabe kay kagubot po ang nahitabo sa ko ato nga digit siguro na pamilya sa yawa, babe. Digit siguro may pamit. Kaya nabot ang point ato nga pag first year college na ako, dili na ako Cagayan, wala ba ako naanad dito sa Cagayan nga malayo bitaw kay hingog na ba ako nasa hingog eh. Kaya nang pabebe kayo mapa, ganun mga papa, wala Cagayan ka, wala mama, wala papa. So pag ato na dito, ako may gagaw ka naman po sa Cagayan. Hindi lata, na. Ato biyog ka ng mall, mayroon na sini. So try ko sa kayo jeep. First time nito lang mo sa kayo jeep na korisa. Pagsakay na akong jeep kay na sa kilid, gisnatch din akong kwintas, kadugay na lang magiging kayo ito, elementary pa ko, na na akong kwintas, kaya ginawa ba? Na-snatch, so what na, dito na ako nasugod eh, dili lagi kong ganahan, dili sa Cagayan, lagi kayo na-snatch akong kwintas, so niya, ano kayo ba? Kay, kinsa ko maka-experience sa ingalan nila, ano kayo good? So, about first year college ko ato. Second day na experience na po na ako, ito na pagkukuhan ka ng dorm, sa akong dorm, tapit sa Savior, kilid, dire ang Savior din sa kilid. Tulog namin, pagkakadlawon, nasunugan na pala mong dormitory. So, ako pag yung room, nasunog, kaya marag nga natin fan, siguro to. So, ako mga salina tanan, puti tanan good. Wala ko nabilin nga salina, kaya ka nang tuhol, bitaw sa fire extinguisher. O, namuti tanan, so si mama, ato na po dito, namuti tanan.
So pagkahuman, before ang second sem nag-end, wala po to, nasakit na po ko. So, kanang, yun, ang nakatawid ang worst, kayo ng doktor, dili sa ka mag-eskwela, yun, di ka pwede mag-eskwela. So, muli sa ingo sa ako, so kung ako, di ako balik yun ko kayo, no eh. Balik na yun, naging ko mabalik dito kay, kapoy, kayo dito na, dili na lang ito. So, mo to, man-eskwela, iko kingoog 1 sem. Pero, amot, yan ang nibalik na amot ko kagayan. So, nibalik na ko dito. And then, I thank God, no, kaya kanang naging mga ingana ang circumstances sa itong kinabuhi ba? No, nga kanang itong usay itest raman dito ni Lord ba? Usay itest ta, like itong experience, para lang so that we have testimony, ang atong test na mo siya testimony. Amen. So mo to, balik ko kagayan, wala ko na-expect na kanang tungod kay naka-stop ko eskwela, wala ko na-expect na mahimo ko kung laude. Nga nag-stop naman kong school, pwede di gapon, nga na bitaw, pero giplaster na ni Lord ang tanan. Hantod nagloko, hantod naka-graduate, na mo lawyer. So there is something exciting when God will bring new things in our lives. Something exciting the moment we will continue to serve God. Amen? Hindi yung tapat mo, wala pa nahuman si Lord sa imo ha. Asa naman ka na stage karon sa imong pagka-Christian. So, kung napaka-atong na unsa mga moment, wala pa naman si Lord. Because great things ang ihatag ni Lord sa itong mga kinabuhi. Third, unsa ang mga changes nga atong experience in life when we got born again. Unsa pa man ang mga changes. Number 3, we have a new obligation. So, di lang taman sa happy-happy. Never did their obligation, igsuon, ini mga abay, na kay obligasyon. In 2 Corinthians chapter 5 verse 18, all this is from God who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. So there is an obligation to share our relationship with God to others. Imong abay, imong obligasyon. Imong abay, extra na ikaw sa imong abay, imong obligasyon is to share your relationship with God to others. So it is our obligation with ay nga kanang bitong dili lang kita lang ang makabalo, but daghan ko lang makaila kay Lord ba. Daghan ang makabalo nga ingani ang mahitabo the moment we get to know Christ. So, sa itong mga Facebook, dira po makita ko, sa itong mga gipang share. So, let's start sharing God to others. Itong mga friends, no? Nga, kanang, let's make it a point bitaw nga, kung sa itong na-experience na kamaayon ka ni Lord, hindi lang para sa tuwa lang. But, makailang po na itong mga kaila, mga pamilya, mga friends, no? That is why bitaw natay life group, di ba? That is why natay life group kay kabalo si Lord, you know, before kabalo ko nga kuan ko na ni Lord ang life group because kabalo kita na kani magsimba ta karon kisa may magstorya, di ba? Ang preacher, pero the moment that we have that life group, maka-share tas tong experiences sa uban. Kaya lusot na po kayo kung pastorya diri, dito mabdan og isa ka adlaw ba, no? Napagin na yung mga questions, napagin na yung mga dugang na storya sa uban. So, di kita mabdan, but di kita mahuman sa adlaw na. But the moment that we will join life groups with ako, di lang mo kuwan sa pa ng mga experience sa uban. So, ingon sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So let us make it a point bitaw na kanang dili ta maulaw sa gospel ni Lord. Because unsa sa Bible, how will they believe? Saan na siya? In Romans chapter 10 verse 13 to 14, for whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed?
And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So yun sa Bible, unsaon din nila pagtawag sa name ni Lord kung wala sila mituo kay Lord. Ug unsaon po nila pagtuo kay Lord kung wala sila nakapaminaw sa pulong ni Lord. Ug unsaon po nila pagkapaminaw kung wala po mag-storya sa ilaha. So ang atong role as Christians, atong role mga igsoon is to share the gospel of Christ. Nate obligation. Hindi mo abay nate obligation. The moment we get to know Christ, the moment makailata kay Lord, maborn again ta, atong obligation is to share our experiences diya kay Lord sa uban, to share the gospel to other people. Diba? Sa mga bata nun, kung naalagay kay crush, grabe di, manggini mo na mataguan, hindi mo gina i-share. Unsa naman ka word ni Lord na, kana, para langit na. Amen? Unsa na lang ka ang word ni Lord that will bring significant na kausaban dili lang sa imong kinabuhi but also sa kinabuhi sa imong mga pamilya, sa imong barkada, sa imong amigo o kinsa pa nakapalibot sa imong karon. Amen. So let's make it a point igsuon na kanang let's own up that obligation mga Lord. Kanang tungod kay naingani akong kinabuhi na change ni mo akong kinabuhi, then it is my chance to share this to other people. Amen. So muna no nga kanang dako gid kita role as Christians. Dako kita role. In fact, ang church day sa Damilag nagsugod gid siya 8 ka buok. 8 ka people. Una isa lang lalaki na mo ato matayong si Michael. Si Elder Michael. O di pa tumutiyog si Michael. Di tumutiyog. Ayaw lagi tumutiyog o unsa ba? Word na kainom man siguro siya. You know? Ayaw lagi church. Pero masama mo kayo ha. Muragagit something na niyo. Pero nagsugod ang church. But malagi na no. Naala siya innate obligation sa tuwa ba nga. I-change ni Lord ang akong life. Then we get to share. Hantod na po taog ingani. So how much more kung kita tanan mag-share sa gospel ni Lord? How much more kung kita tanan magsangyaw sa pulong ni Lord? Kung unsa ka maayo si Lord, unsa yang gibuhat sa itong kinabuhi. Di na kita masigo diri. Amen? And kalipay po natin na masigo diri. Amen? No, kanang mo na kalipay ni Lord ba? Kanang malagyan kanta, palagay sa God. Dahil ang malagyan sa ilahan, sa nila. And hindi na sa nila, but it is our vision, it is Pastor Josh, that our vision is 5,000, no? 5,000 ang nakikita nung nagsimba. Di ba naman malipay ang natin? Amen? Nakita ganito ni Lord to reach out that 5,000. Amen? Nakita ganito ni Lord na kanyang gospel, daghan ang makadumog diri sa Damilag or other parts sa Bukidnon. Amen? Nakita magsimba ta, ang atong yung goal na dito sa Damilag, sa Damilag sa Manolong na gym. Kung ako ito kayo na gym na ato ang basketball sa una, muna na ito basketball court, na dito kanan ba, magtapong ka talaga dito, magsimba. Kung ang main karon dito sa USTP, kita po dito po ta Sunday, you know, by the grace of God. May tapo ba na dili? Amen. As long as ato pong buhat ang role, no? Atong obligation to share the gospel. Amen. And then lastly, significant change as a Christian is that we have a new vocation. In 2 Corinthians chapter 5 verse 20, therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us, we implore you in behalf of Christ, be reconciled to God. So we are ambassadors of Christ. Ang ambassador, wala siya ang personally chosen by the highest authority. The president na ambassador of the US, ambassador of the Philippines, alo sa Amerika na, sa Amerika na ambassador, sa country na ambassador, wala yung country na ambassador, meaning, na yung mo represent sa atua, kay yung presidente, siya tan mo kuhan,
Diyan tanan bakit dito, di ba pwede na, diyan mo kaya may tabo. So muna natin ang ambassador. Siya ang will represent and personally chosen na by our president. Ang ambassador, person representing a particular country or person with a mission of advancing the agenda of the country where she or he represents. So kita po, we are the ambassadors of Christ. Ipa sa Bible, we are the ambassadors of Christ. So we are chosen by God. We are chosen by God to share His word. Amen? So, we are so blessed no nga kanang daghan sa tuwa ba, daghan sa mga bata nang dito sa main, silang Pastor Klein, si Donna, o ba na sila nag-plan pa sila ng mga church. So, we are so blessed ba, kanang itong they could, kung si Klein Lugar, buha man na siya kaisa, kung sa mga good ko, sila yung tawag Pops, kung sa mga good ko Pops, mag-businessman or mag-pastor, kay kuha na siya actually, ang yung business food good is tako po din na iyahang negosyo. Dili na ko isa backline. Kimali naman na din ito. Pero yes, yung income sa business, well, kaskwela pa man na siya. Kaskwela pa man na siya, mag-negosyo siya at the same time. Mabot na siya 6 digits ng income sa negosyo. Imagine. And pwede man na mag-focus na siya sa negosyo. Siguro more than that pa yung income. Kung mag-focus siya sa negosyo. Pero we're so blessed ba? Ano ito? Na ayaw mapatanong na inanap ba? Inside na negosyo, trabaho, sana, instead na mag-focus sa unsa ng mga butang sa kalibutan or kanang para ma-enhance ang ilang skills, ma-enhance ang ilang status diya sa kinabuhi. But then, nagpagamit yung dapat kay Lord. Amen? So, na yung mga people na nag-decide din mag-pastor, we're so blessed sa ilang mga lives na nag-decide sila na, sige mag-pastor ko. Pero hindi ko siya gapon. Pero ang priority, magpa-pastor na mo. Ito ng pag-abot sa mga retreat, wala sa negosyo. Pag-abot sa internship, wala sa negosyo. Pag-abot sa unsa ng mga events. Sa church, focus kita sa church. Diba? Wala sa mga negosyo nila. Because prioritize lagi si Lord. At tanan it will be added na. So, in fact, sa main church, ako ay a lawyer. 2 years pa ako lawyer. Tanan ko sa embassy. Nga, pila nakaisa ko lang. So, pila na ka-years ka lawyer. 2 years. So, 2 years akong lawyer. And then, we have a pastor no, sa church, sa main, nga, pila na ba siya ka-years na lawyer? Mga 20 years naman po siguro as a lawyer. Unya, ang kanilahang law firm, kaya mo rin na siya sa sikat na lawyer sa na firm, law firm sa Cagayan de Oro. Ito nga, amazing kaya ang buhat ni Lord because sa yung pag-lawyer lugar, kapalit ko because parang na naman ko aning profession, kapalit ko that the moment na magpanayon ka it will enhance your life. Pero ito, tayo sa patawagan na it will enhance your status in life without. Kay, nung isa lang ka, tayo, mahal ba yan, no? Pero na-discount ako mga taga-nabilag. So, mahal ba yan ako? Mahal ba yan tayo? Diba? Mahal ba yan yun? Especially video sale. Mahal kaya na siya. Isa lang yung kapero mga mabuha. Diba? Mga kaso lang. Sabi ka stress. Pero, maapan lang yung sa akin. Alas, 5 years ago, yan yung gibiyaan na. Yan yung gibiyaan siya mag-stop siya pagka-lawyer. Because mag-pastor siya. Si Pastor Felix. Si Pastor Felix Aranas. So, ato na time, ang iyang wife, dili mo sugot, kaya napa sila anak ng eskwela, napa sila, ang iyang isa ka anak, lawyer pa, mag-doctor pa, ang iyang isa ka anak, nag-accountancy pa to, yan pa sila mga bata pa. Pero karoon mo pero sa iyang pastor siya. So, nakakapag point na, retreat na to
I think first retreat to sa church. And then di ba ang na-receive kit niya, ang iyang name is pastor. Doon din na-confirm mo, pastor din siya. So ang challenge yung asawa mo, kwenta ba, di ba? Di kaya makatunin kung magpastor, wala na yung ka, may nga na, blah 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 blah. Hantod niya po ang point na naka-decide din sila nga magpastor. Kabalo mo sa gibuhat ni Lord, pag-decide niya nga magpastor, gitagaan sila o millions, di ba? Kung ito minang gitagaan sila, million na nakaino gidi ang wife na kuha niya ay. Layo na gidi ay ang pagpangalagan kay Lord sa pagtrabaho kanang bitong effort, bitong nimo. Layo na gidi ay ang imong ma-achieve the moment na mo si Lord o mo follow ka sa will ni Lord. Amen? Kung i-follow ni mo ang will ni Lord, everything you do, it will be added unto you. So, wala din na-convince yung asawa. Si Lord na mismo na-convince yung asawa. So, wala, karon kanang 7-11 mo, ilahapon na. So, that na siya kaputay man-side siya, mapasa siya. So, yun na, no? Kanang the moment that we decide importance sa will ni Lord, so, wala lang kasi pagkawali mo, okay niya ang will ni Lord. Everything, it will be added unto us. But, wala siya, we have a new vocation. Ang katuan is that we are ambassadors ni Lord. Kanang itong, ipilit ka ni Lord. We are chosen by God. Pag ipilit ka ni Lord, na ikaw ang mahimo o image ni Lord sa imong mga friends, sa imong mga classmates. So, wala din nasa iyo si Lord pagpili sa imong mga wala na sa iyo si Lord. Pero nakakawag ba nga, sure kang ipilit ko ni Lord, ingani ko. Si Matthew, ipilit ni Lord, di ba tax collector mo siya? Nagkakalang sa tax collector kay. Kung sa mga nga, grabe ang collect sa tax, ano kayo umuna sa tax? Kapag mo sa kapang buhaton sa mga politicians, ihatag ka sa ay, so kung ito magaganta, may nilang mo ba, hindi ka magsaba, hindi na nagagano. Pero, may nalang yun. Pero hindi ka enough. Di ba? Kato si Matthew, tax collector, yung ko siya. Pero pipili siya ni Lord. So, ako sa panahon pa sa Bible, nagagaling ko ng corruption ba? Sa panahon pa sa Bible, bilang pa thousands of years ago. Sa panahon pa ni Jesus, wala pa ni Bible at one time, sa panahon pa ni Jesus, na siya 2,000 years ago plus. So si Peter, si Judas, kipang tawag ni Lord, qualified ba sila? So, what do you think karon na? Pwede ba sila qualified na yung kapassador ni kung ulo mo ka-share yung gospel sa kong friends, ulo mo ka-share si Jesus sa akong mga classmates, murag di man siguro okay capable na mo share yun sa akong mga parinte, sa akong mga gagawa yung si Lord ipilit ka. Diba? Amen? Ipilit na ni Lord. So, we must not worry kung sa itong, as an ambassador, kung ano ang ambassador nito, kung ano sa income. And di na sila mag-worry. So, ang government will provide for them. In the same way, when we are ambassadors for Christ, dito mag-worry sa itong, ito ni Lord, no, nga, di na worry sa isuoton, sa kanon, kung sa imuhang himnon, kasi provide lagi na ni Lord. Ambassador na niya, di ba? I-provide lagi na ni Lord. Mo din yung Lord na, don't worry, kaya magagawa ko sa ambassador's school. Worry, ana. So, because we are ambassadors of the kingdom of Christ will provide for us. Yan. So, kung ato ang kung saan pinaka-problema sa kong kanon, Lord, o sa kong kanon pag-uma, kung saan ang problema na ni bugas, kung mo na itong problema sa karon, then pangalagan lang ganyan kay Lord. Pangalagan lang ganyan kay Lord. Kung ato lang yung seryoson, kita pag-serve kay Lord. Pagka improve na yung kuwan, hindi na bugas. Hindi na bugas yung problema. O saan na bugas sa part. Amen? Amen? Amen. So, bisa may dilagyan
Pero dapat makakita sa God, not a relationship kay God. So, so balik na no sa kuan, significant changes na may tapos itong kinabuhi when we become born again is that we have a new relationship kay si God na itong Father. We have a new beginning, we have a new obligation, and we have a new vocation. So God called us, didn't lang for nothing, diba? Na purpose na tawag ka ni Lord. And we are so blessed, sino mga blessed naman tawag ka ni Lord? We are so blessed that God called us, hindi sa kalibutan, na to share the gospel to sa mga tao na daghan pa kay tao nila, daghan pa kay tao nila sa atong mga silingan, mga classmates, daghan pa kayo pwede siya daghan pa kayo mga tao wala pag yun ilang kay Lord ba? Mga kauban sa trabaho, kauban sa negosyo, daghan pa kayo na sila, and it is our goal na kana sila tanan makailang kay Lord. Amen. Kung naal makabaton ng relasyon kay Lord. Amen. Naman tayo nakuha? Ang nai nakuha, mapapak na kay Lord. Amen. So let us pray, Father God. We thank you sa imong pulong, Father God. Thank you, Lord, for your word, Lord. Thank you, Lord, na as long as we have a relationship with you, Father God, everything is in order. Everything, Lord, ikaw na magatagbo sa tanan, Father God, Lord. And Lord, salamat, Lord, sa mga kabaguan, Lord, na imong natag sa mga kinabuhi, sa mga maayong nga butang, Lord, mga maayong nga bagong nga butang na imong natag sa mga kinabuhi because we have a relationship with you. Thank you, Lord, sa tanan ng mga butang imong giandam po sa mga kinabuhi, Lord. Thank you sa courage, Lord. Thank you sa boldness, Lord, to share your word to our friends, our families, to our classmates, to our office mates, at tanan nga palibot sa mga Father God. Lord, salamat, Lord, because you are so faithful in our lives. And thank you, Lord, for kanang being so